Ito nga pong 5 pulis na nasawi at 3 sugatan na sa planadong ambush sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Ayon yan sa PNP, mga ka-Star Nation, may detalye sa balitang yan si Star DJ Tom ng Star FM Cotabato. Binawian ng buhay ang 5 pulis habang sugatan ang 3 matapos tambangan ng mga armadong kalalakihan ang tropa ng PNP sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kagabi. Sa naging eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato at ng Bombo Radio Philippines kay Police Captain Steffi Salanggit, tagapagsalita ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, galing sa routine patrol ang mga biktima nang bigla silang pasabugan at paulanan ng bala habang pabalik sa kanilang detachment. Nangyari po yung nasabi natin na ambush incident kung saan yung mga personnel ng 2nd PMFC Maguindanao del Sur PPO natin ay galing sa kanilang routine patrol and police visibility operations doon sa town proper ng Sharif Agwak. At habang pabalik sila sa kanilang detachment, sila ay biglang inambush ng mga identified natin na mga armed individuals, but sa kasamaang palad, 5 sa kanila yung nasawi at 3 yung sugatan na kasalukuyan pong nagpapagaling ngayon sa hospital. Ongoing po yung investigation natin and hot pursuit operations para mahuli po natin yung mga responsable. 2 sa sugatan ang sumailalim sa operasyon dahil sa tama ng bala, habang ang isa ay tinanggalan ng shrapnel at patuloy na ginagamot sa ospital. Sa kasalukuyan po, sir, yung 3 ay naandoon nga sa pangangalaga ng Cotabato Regional and Medical Center. Patuloy po silang minomonitor and sinisiguro po natin na makakatanggap po sila ng maayos na medical treatment. Yung aking latest na info tungkol doon sa kanila, 2 po yung nag-undergo ng surgery para doon sa sugat nila sa kamay. And yung isa naman, sir, ay tinamaan ng mga shrapnel sa likod ng part ng kanyang likod. So, ongoing din po yung kanyang surgery. Sinabi ng pulisya na may indikasyon ng isang planado at well-coordinated na pag-atake ang naturang ambush. Batay po doon sa preliminary report natin or initial investigation natin, biglaan yung nangyari and makikita natin, masasabi natin na well-coordinated ito doon sa part ng mga perpetrators natin. So habang nasa patrol vehicle ang 8 nating mga victims, 8 personnel natin, pabalik doon sa kanilang detachment, nakarinig sila ng bigla silang pinasabugan. And then after that, very short time, sunod-sunod na yung gunfires doon sa kanilang sasakyan. But patuloy yung investigation natin ngayon para mas maidetalye natin and ma-reconstruct kung ano yung nangyari talaga noong gabing yun. Wala pang kumpirmadong bilang ng mga suspect, ngunit mayroon ng persons of interest at isinasagawa na ang forensic at ballistic examination sa lugar ng insidente. Patuloy ang hot pursuit operation ng PNP katuwang ang Armed Forces of the Philippines upang matuntun at maaresto ang mga salarin. Pinaigting na rin ang police presence, checkpoints at intelligence operations sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kasabay nito, tiniyak ng PNP na hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para sa mga nasawing tropa ng kapulisan. Para po sa mga kababayan natin at lalong-lalo na po sa pamilya ng mga nasawi, nais pong iparating ng ating Regional Director, Police Brigadier General Jason De Guzman, ang Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, yung ating taus-pusong pakikiramay sa kanila. Ang PNP po ay nagbigay ng initial assistance and sisiguraduhin natin na matatanggap po nilang lahat yung mga karapat-dapat na benefits na para sa kanila. Para sa hustisya po, nananatili po ang ating commitment at hindi po tayo titigil hanggat hindi po napapanagot yung mga responsable. And we will pursue justice relentlessly. Hindi po natin pababayaan yung mga kasamahan natin at yung kanilang pamilya.
At mula dito sa Maguindanao del Sur, ako si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!